Good day po sa ating lahat mga kapatid. Kung nakikita nyo, itlog po ito ng pabo na nilagay ko po sa chiller sa ilalim po ng aming refrigerator. So pinakaunang pagkakataon ko po na nagtry na maglagay po ng itlog ng pabo sa ilalim ng chiller. Nagsimula po akong mag-ipon ng mga itlog ng pabo noong December 18. Ayan. December 18 hanggang ngayon January, anong pizza? January 13. Basa pala yung kamay ko. Ayan, January 13. Nung yung mga itlog na yan, kung nakita nyo, itong nabandang nasa unahan, mga isang linggo na ito, hindi ko na lang nilagay sa chiller kasi ayun nga, alam naman natin na yung prinsipyo ng itlog ng pabo is kaya nilang magtagal kahit mga 20 days, 15 days, or 20 days, kaya pa yan. Kasi yan po yung mostly or madalas na nangyayari sa inahin bago sila maglimlim. Mula na magsimula silang mag-itlog, mga 15 days to 20 days, depende po sa inahin. So, ayan, hindi ko na lang nilagay sa chiller kasi pasok pa naman siya sa tolerance sa naturalisang pamamaraan ng paglilimlim ng pabo. Ginagawa ko lang dyan, ginagalaw ko lang paminsan-minsan. And then, ito, yan po yung kolekta ko sa araw na ito. Yung ibang itlog yan, kahapon siguro. Lilinisin ko pa yan. At ito, i-release ko yung lamig. Nabasa nga eh. Ito yung nasa bandang itaas. So, ayun, yung mga naririnig ko na pamamaraan daw nito is hahayaan lang ito na ano tawag dito? Maalis yung kanyang lamig sa loob. Kumbaga papatuyuin lang ito sa hangin. So yun po yung aking gagawin mamaya. Ginawan ko po ito ng vlog nang sa gadon ay malaman ko po kung epektibo ba ito kung sakali man na mag-ipon po tayo ng itlog. So ito, mga nasa isang buwan na ang iba nito. Ang iba siguro kalahating buwan kasi nga 18. 13 pa naman ngayon, wala pang isang buwan yung iba nito mga kapatid. Kasi nga 13 pa lang eh. So sapat na siguro ito, baka umabot na ito ng 100 itlog. Ito at saka yung dalawa na nandun. Iwan ko lang kung ilang piraso ito. Pagkarating ng 10 days bago ko ito i-candling. Ito naman po yung aking incubator, yung update sa incubator. Naglaan po ako ng area kung saan maaari kong ilagay itong mga itlog na ito na aking naimbak o nalikom. Ayan, may 3 tray po dyan na bakante. Pailawan natin ng konti. Ayan o. So 1, 2, 3. O ayan, umilaw na. Tapos ayan, mukhang hindi muna ako makakatanggap ng magpapa-incubate kasi mapupuno ito. Sa yan 3 tray na yan, posible po na makukonsumo ko talaga yan. Tapos ayan, may itlog dito ng manok na nagpa-incubate sa akin. Itlog ito ng hybrid, ibinangga ko sa pure na broad-breasted o sa broad-breasted. Tapos ito malapit na itong mapisa kasi pizza 8 ko niload. Ayan nga may mga sinyalis na ayan nagkrak-crack na. Ayan, so saktong-sakto mga pizza 15 ilulod ko yung mga itlog na ito. Papalabasin ko kasi yung moisture nyo na lamig na nasa loob ng itlog. Tapos ito maalis naman ito sa incubator saktong-sakto. Ayan may mga crack na. So mamaya i-sprayhan ko ito. Sinyalis po yan na kailangang isprayhan para hindi na tayo magpapataas ng humidity. At dito naman sa baba ng konti, ito itlog ng gansa. Kasi nga sa isang puga 2 gansa. Nauna yung isa, kaya ayun, kinuha ko na lang. Pizza 18 rin pala ito eh. Hala, buti na lang natingnan ko eh. Ayay ka, itlog ito ng broad-breasted. May crack. Nicholas White naman ang nakalagay. Salamat sa Diyos. Ayan, may crack. Saktong-sakto yung pagbukas ko ngayon Ito, Bourbon Red. Ayan, may red bourbon. Hala,
Sana maraming mapisa. Ay, 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 ay. Ito, oh, Nicholas White. Salamat sa Diyos. Ito mga kapatid, yan. Mga broad-breasted na yan. Sana marami. Dito, ayan, broad-breasted at saka red bourbon. Kasi nga, yung mga time na ito po yung iniipon ko na po yung itlog ng aking mga upgraded at saka hybrid. Kaya yung mga itlog na dito ngayon is itlog po ito ng broad-breasted at saka red bourbon. Ito pa. Ayan, broad-breasted at saka red bourbon. Sana loobin ng Diyos. Maraming mapisa. 1, 2, 3. Ayan. 4. Pero hindi puno yung mga itlog ng red bourbon at saka broad-breasted. So tatakpan natin. I-update ko na lamang po kayo kung sakali man loobin ng Diyos. Isisegregate ko na lang. Pwede lagyan ko na lang ng tanda. Ayan. Lagyan ko ng tanda itong hindi ko nalagay sa chiller. Marami-rami rin ito eh. Ayan, may itlog pa ng ginya. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos dyan, may isa pa. Mga 6 na itlog ng ginya na nasali. Ayun nga. Lalagyan ko ng tanda na sa gadon na hindi po maghalo-halo. Susubukan ko kasi ito yung pinakaunang pagkakataon kasi sa larangan po ng aking pagpapabo, kung ano po yung pinakaunang nangyayari o ginagawa ko po sa aking pagpapabo, ginagawan ko po talaga yan ng dokumento. Nang sa ganon, kalaunan, kung may gusto akong titingnan o i-trace back ko kung anong buwan ko ginawa, titingnan ko lamang po doon sa compilation ng aking mga video sa aking YouTube or sa aking personal account sa Facebook. Yan po yung isang pamamaraan kung bakit ginagawan ko talaga ito ng video. Bonus na lang siguro kung sakaling may mga manood. Salamat sa Diyos kung sa ganun. Pero ayun nga, ibinabahagi ko rin ito dahil yung iba nating kababayan, yung nagsisimula pa lamang po sa pag-aalaga ng pabo is, alam ko po, nakakatulong ito, nakakabigay po ito ng kaunting impormasyon. Ang kagandahan nito, kung sakaling may mga mali ako, is hindi na nila madadaanan. Kumbaga, gagawa na nila ng paraan na hindi na po nila yun madaanan. Pero tuloy-tuloy lang ito mga kapatid, sa awa tulong ng Diyos. Sana itong ating pagpapabo sa pagkakataong ito is, ayun, umunlad naman. Aba, mga itlog ito. Iwan ko lang kung ilang piraso ito mga kapatid kasi hindi ko actual na nabilang. May mga iba pa dito siguro na reject. Posible pa po, marami. May mga lalabas pa dito mga reject, yung mga deform, yung iba. So, yan lang muna yung kaunting update mga kapatid. I-update ko na lamang po kayo sa susunod na mga pagkakataon. Ayan, lagi niyo pong tandaan na ang paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. See you on my next vlog. Bye-bye.